Eto, mainit na balita. Ngayong kumakalat na malaki ang chance na walang Justin Brownlee sa FIBA Asia Cup dahil sa suspension nito. Marami ang nagtatanong, sino nga ba ang dapat ipalit sa kanya? Ang isang Angie Kwame ba? O ang isang Jordan Clarkson na bagamat galing sa operasyon ay may malaking chance na makalaro ulit sa Gilas. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Para sa akin, dalawang pangalan lang talaga ang lumulutang sa ngayon na ready ipalit ka agad kay JB. Sina Angie Kwame at Jordan Clarkson. Parehong may experience na sa Gilas at parehong kayang bitbitin ng national team sa mga bansang malalakas sa Asia. Pero magkaiba ang magiging direksyon ng team depende kung sino ang pipiliin ni Coach Tim Cone. Unahin natin si Angie Kwame. Matagal ko na siyang nakikitang kasama sa Gilas program at kahit hindi siya yung tipo ng player na headline palagi, alam ko kung gaano siya kaimportante. Hindi siya flashy, hindi siya scorer, pero grabe ang presence sa loob. Sa depensa pa lang, ang dami niyang natatakpan. Kaya niyang magbantay ng rim, kumuha ng rebounds, at laging tama ang pwesto. At ang pinakagusto ko sa kanya, bagay na bagay siya sa sistema ni Coach Tim Cone. Hindi siya pasikat. Marunong siya sa spacing, sa timing, at hindi siya demanding sa bola. Tapos, sanay na rin siya sa local core. Alam na niya laro ni Scottie, CJ Dwight, at Junmar. Chemistry-wise, panalo na. Pero alam ko rin ang limitations niya. Hindi siya pangbuhat sa opensa. Hindi siya yung tatawagin mo para gumawa ng last second shot. Hindi siya scorer. At sa mga dikit na laban, yun ang maaaring kulang sa kanya. Ngayon naman, si Jordan Clarkson, ibang klaseng player, NBA talent. Explosive scorer, kaya niyang gumawa ng puntos kahit walang play. Nakita na natin sa FIBA World Cup kung anong kaya niyang gawin. Mabilis, crafty, at may kumpiyansa. Kapag nainit, siya talaga yung tipo ng player na pwedeng sumabog ng 20 plus points in a quarter. At dahil ganun siya kagaling sa opensa, lumuluwag din ang depensa para sa mga teammates niya. May gravity siya, ika nga, pero sa totoo lang, may concern din ako. Alam naman nating hindi niya forte ang depensa. At minsan, parang soloista siya sa loob ng isang team na sanay sa harmony. May mga moments na parang napuputol ang ball movement pag hawak niya ang bola. At dahil limited din ang oras niya sa training camp, medyo mahirap bumuo ng rhythm at chemistry kasama ang team. Pero sa totoo lang, may concern din ako. Alam naman nating hindi niya forte ang depensa. At minsan, parang soloista siya sa loob ng isang team na sanay sa harmony. May mga moments na parang napuputol ang ball movement pag hawak niya ang bola. At dahil limited din ang oras niya sa training camp, medyo mahirap bumuo ng rhythm at chemistry kasama ang team. Kaya para sa akin, ang tanong hindi lang sino ang mas magaling. Ang tanong, ano ba ang gusto nating Gilas? Gusto ba natin ng team-oriented, disciplined, defensive-minded team na lahat gumagalaw sa sistema? O gusto natin ng high-octane offense na merong isang superstar na kayang bumuhat sa scoring? Kung ang basehan ay sistema, chemistry, at depensa, ako, mas leaning ako kay Angie Kwame. Pero kung kailangan talaga natin ng scoring punch, ng isang player na pwedeng kumuha ng clutch shot at kaya makipagsabayan sa pinakamalalakas na player sa Asia, eh di kay Clarkson tayo. Pareho silang may dalang lakas. Pareho silang may pwedeng ibigay sa Gilas. Pero sa huli, isa lang ang pwedeng naturalized player sa roster. Kaya ang tanong para sa ating lahat, hindi lang kung sino ang pipiliin natin, kundi anong klaseng Gilas Pilipinas ang gusto nating makita.